parokya, sa Holy Cross from the management under the soul, and yes, San Luis at ang isang beginning of June. And I can still remember some encounter with a friend of mine. And I guess one time sa din ako sa ating nagsama. I see him a while ago. So last week, when the lay ministers informed me na meron yung kasama nila kumano na, and then I requested actually for this time. Kasi they actually requested for last week, but then I proposed to them, why not on the last day, last night na kanyang way, so that it will be more special para sa ating lahat. Because once sa kanyang buhay, special now si Kuya Loreto sa buhay natin sa parokya. Kanina papunta dito, ikinig ko sa biroan ng mga kasama lay officers. And very amazing yung mga ginawa ni Kuya Loreto. Yung volunteer niya sa pagpuro niya sa pagawa niya sa chapel, no? And stuff like that. These are things na worth thanking for. So, in behalf of our parish, we are grateful sa family, sa mga kabataan, sa mga kapatid ni Loreto, sa buong clan, no? We are grateful for his presence sa buhay ng ating parokya, of course, sa buhay ng bawang isa sa inyo. So, ito yung mga manifestation ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Na sa pamamagitan ng isa't isa, ay hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon sa Kristo. That is why we pray for Him. Sinasabi nga natin sa ating articles of faith, every Sunday sinasabi natin, we believe in the communion of the saints. In the same way that we pray for one another because we are in communion with one another, we pray as well for them because we are very much in communion with them. Okay? Physically, wala na sila sa atin, pero by spirit, no, by the heart, by the memories, ay konektado pa rin tayo sa kanila. Okay? Yung mga bagay na ginawa nila ay ito yung mga memories natin. Even to the point na minsan yung physicality natin ay nakapag-connecta tayo sa kanila. No? May nagsasabi na, alam mo, kamukha mo si tatay mo, kamukha mo si lolo mo. So through us ay nabubuhay sila. So still very much connected with one another. And that is why we pray for one another, we pray as well for them. Okay? So yun. Ang second intention natin ay para sa isa't isa sa atin na hopefully by the assistance of the Holy Spirit, ay maunawaan natin ng mas malalim ang isang reality na darating at darating sa ating lahat, and isang reality na most of the time hindi natin hinaharap. Ang reality ng death. Alam niyo po, ako ay isang missionaryong pari. Naging missionary ako sa Zambia, sa Africa. Naging missionary din ako sa US. Naging missionary din ako sa Mexico. Sa different encounters ko sa mga tao, sa different races, isa sa mga bagay na na-realize ko, my brothers and sisters, ay ganito. Whatever kind of separation is always a painful experience sa atin. Be it for a long period of time, or a short period of time, lahat ng paghihiwalay ay masakit. Lahat ng paghihiwalay ay masakit. Siguro ang pinakauna masakit na paghihiwalay ay nung nahiwalay tayo sa comfortable womb ng ating nanay into who we are now. We cried. That was a painful experience. Lahat tayo nakaranas dito. Ako naranasan ko ang separation when our father, yung tatay namin namatay 6 years ago. It was also a painful experience para sa akin and the most difficult part ng buhay ko bilang isang pare. You can just imagine me presiding a Eucharist para sa tatay ko, nagbibigay ako ng homily para sa tatay ko, kaharap ko nanay ko, mga kapatid ko, kaibigan ng tatay ko, umiiyak. Ako din nagsasalita, umiiyak. Hindi ko alam kung paano ko natapos, but I was able to do it anyway. So, napakahirap at napakasakit. Anyway, so lahat tayo nakakaranas nun. And seemingly, no, ang pinakamasakit na paghihiwalay ay dala na death. Kasi para siyang forever. Wala na siya, hindi na natin mayagap, hindi na natin mahagkan, hindi na natin makakausap. Matatakot na siguro tayo if ever mangyari mo. Okay? So that's the reality. That's the reality. Seemingly, wala na siya forever. Gumamit talaga ako ng term na seemingly, parang. Kasi ngayong gabi mga kapatid, inaanyayahan ko kayo na tingnan natin ang death sa perspective ni Jesus, sa mata ng ating Panginoon Jesus Cristo, sa nangyari sa Kanya. And hopefully, makakuha tayo ng inspiration. Okay? Kasi sa anong perspective natin titingnan, death is always an end. Wala na. Tapos na sila. Wala na sila sa tabi natin. Wala na. Pero, makikita natin mamaya na sa mata ng ating Panginoon Jesus Cristo, kakaiba pala.
Okay, so balikan natin ang konti ang kwento ni Jesus. And hopefully, makakuha tayo ng inspiration dito. So, si Jesus naging tao katulad natin maliban sa kasalanan. Okay, alam natin lahat yan. Jesus was once a human being like any of us except sin. Nagtrabaho siya like most of us. May kaibigan siya like all of us. Nakihalubilo siya, nakikain siya, nakisaya siya. A human being like any of us except sin. Umiyak din siya ng kanyang kaibigan si Lazarus ay namatay. Jesus also cried. In the same way na tayo umiyak sa pagpananamama natin sa buhay. Bahagi yan ng pagiging tao natin sa merong nagpuputol. Umiiyak talaga tayo. Si Jesus umiyak din. Okay? Si Jesus din namatay. Jesus also died. Sa Papa natin na mamatay, Presidente natin na mamatay, pinakamakapangyarihang tao na mamatay, itim, puting, yellow, brown, na mamatay. Si Kuya Loreto, tumanaw na. And whether pinaghandaan natin o hindi, whether iniisip natin o hindi, tayo din. Sino ba sa atin na hindi pa paano sa mundo ito? Sino ba sa atin maging bago forever sa mundo ito? Wala. Diba? Wala. Lahat tayo pa paano sa mundo ito. Kailan hindi natin alam? Paano hindi natin alam? But we are sure, we are 100% sure na susunod tayo. Ito yung rule na walang exception. Sino ba na-exam dito sa kamatayan? Wala. It's a reality, no? Darating at darating tayo dun. Hahantong at hahantong tayo dun. Pero my brothers and sisters, hindi yun ang ating huling hantungan. Dahil ang huling hantungan natin, sabi nga ni Jesus dito sa ating gospel, mula sa gospel ni John, Jesus said, have faith in God, have faith also in me. In my Father's house, there are many dwelling places. Sa Tagalog pa, sa tahanan ng ating Ama ay maraming silid. Yun ang ating huling hantungan. Anong kailangan natin? Ang ating pananampalataya kay Jesus. Basahin ko muli. Have faith in God, have faith also in me. In my Father's house, there are many dwelling places. Okay? So yun. So si Jesus namatay, then after 3 days, ano nangyari kay Jesus? Siya ay muling namatay. And that, my brothers and sisters, is the best gift ng ating pananampalataya. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Anong significansya sa atin? Ang significansya sa atin ay ganito, na ang kwento ng buhay natin ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Merong karugtong. Dahil si Jesus na naging tao, katulad nating lahat, maliban sa kasalanan. Si Jesus na umiyak sa pagpanaw ng kanyang kaibigan, katulad nating lahat. Si Jesus na namatay, katulad ng ating Kuya Loreto, na tayo din pagdating ng panahon, ay muling nabuhay. Ito ay nagbibigay sa atin ng assurance na pagdating ng panahon, tayo ay muling. Di ba? Napakaganda nun. Sa likod ng takot natin ng death, sa likod ng anxiety natin about death, sa likod ng uncertainty of death. Kasi aminin man natin o hindi, from a human perspective, we don't know what's next after death. Kasi wala na isa mula sa death, bumalik sa atin at sabi ko, pero sa nangyari kay Jesus, binigyan tayo ng assurance, in my Father's house, there are many dwelling places. Dinugo niya pa, I go and prepare a place for you. I will come back again and take you to myself so that where I am, you also may be. Nakapunta na siya doon. Pinaghanda ang silid ng bawat isa't isa sa atin. Babalik siya at dadalhin niya tayo kung saan siya. Saan siya? Nasa tahanan ng ating Ama. Okay? So, ito mga minamahal kong mga kapatid ang invitation sa ating lahat na kung masabi natin sa bawat isa sa atin dito ngayon, kung masasabi natin na ako'y naniniwala na kung ako'y papanaw sa mundong ito, na talagang darating yun. Na ako'y papasok sa ating silid sa tahanan ng ating Ama. Then we can say na si Tatay Loreto ay naglalakbay sa kanyang silid sa tahanan ng ating Ama. Anong assurance natin? Ang ating pananampalataya. Ang nangyari sa ating Panginoon Hesus Kristo. Okay? So kung siya'y naglalakbay ngayon, nauna siya. At sigurado tayo, susunod tayo. In other words, my brothers and sisters, balang araw magkakaroon tayo ng tinatawag na grand reunion sa natin. Ang tawag natin dito ay eschatological hope, pag-asa. Na sa likod ng takot natin about death, sa likod ng mga pag-alinlangan natin about death, meron tayo pupuntahan. Sabi ni Jesus, in my Father's house, there are many dwelling places. Di po ba napakaganda ng bibigyan ng ating pananampalataya? Andyan yung, hindi mawala yung pag-iyak natin.
Hindi mawala yung pagdadalamhati natin. Hindi mawala ang pagtatanong natin. Ako, it took me a year bago ko na-overcome ang morning ko. It took me a year. Kahit pa ako. But it took me a year bago ko na-overcome ang morning na yan. But yet, I am always assured na sa likod ng kalungkutan ito, na sinabi ni Jesus, in my Father's house, there are many dwelling places. Okay? So kailangan natin, alam nyo, sabi nga natin simbahan, magsimba tayo araw-araw. Hindi lang dahil duty natin yun as an athlete. But higit sa lahat, the church recognizes, and we also recognize, na most of the time, ang ating faith ay katulad ng mga battery sa mga cellphone natin na naglolobat. Problema sa bahay, problema sa trabaho, problema sa lipunan, problema sa kung ano, problema sa relationship, problema sa asawa, problema sa boyfriend, sa girlfriend. Ito yung mga bagay na nakakapaglobat ng ating pananampalataya. The reality of theft, nakakalobat ito ng ating pananampalataya. Saan tayo makapag-recharge? Dito. Every time we listen to the words of Jesus, every time we receive His body, nare-recharge ang ating pananampalataya. And hopefully, pagdating ng panahon, masasabi natin na kung ako ay papanaw sa mundong ito, ako ay papasok sa tahanan natin. Okay? So, my brothers and sisters, that is the reason why we hope that from our education celebration ngayong gabi. Because makikita natin ang opportunity that we share the faith with one another. Okay? That we pray for one another. So, pagpatuloy natin magdasal para sa isa't isa, para kay Tatay Loreto, at kasama ng ating panalangin para sa isa't isa, ay ang pag-aalay natin ng tahanan. Okay? So, remember that, my brothers and sisters, continue to pray for one another so that mapalalim pa natin ang ating pananampalataya. And eventually, pagdating ng panahon, pwede natin sabihin sa ating sarili, Lord, kung ako ay papanaw sa mundong ito, na talagang darating yun. Darating at darating yun na ako ay makapasok sa aking silid sa tahanan ng ating Ama dahil makikita natin si Tatay Loreto, aking mother, at ang mga mahal natin sa buhay na nauna na. Magkakaroon tayo na grand reunion sa lahat. Eh kung wala kang faith, baka wala kang susi ko sa bituan. Yan ang susi natin ang ating pananampalataya. Okay? So continue to pray for one another, continue to offer prayer for one another, and continue to deepen that relationship with the Lord Jesus. Okay? So offer natin ang ating prayers together with the bread and wine as we sing our offertory song.